guys, kumusta kayo dyan? Um, Storytelling muna tayo ngayon. Um, Buhay masahista. Yan. Siguro naman alam niyo na ang buhay namin o ang hanap buhay namin mga blind dito sa Pilipinas ay nagmamassage or therapist. Professional naman po sa awa po at biyaya ng Panginoon. Meron naman po kaming mga NC2 at license or DOH license. At nag-training din po kami sa mga training center, lalo na po yung Vibes Massage, meron po siyang training center mismo. Kaya kung wala ka pang work, ikaw na visually impaired, pwede ka mag-apply sa Vibes Massage. Libre naman yung training, libre lahat, pati pagkain. That was 2016 or 2016 that time nung lumabas ako sa lungga ko. Yun kasi yung karaniwang term na ginagamit namin bilang mga blind. Kapag nakalabas ka na sa bahay mo, nag-training ka na, or yung iba nag-aral, ayan, nakalabas na sa lungga. Pero marami pa rin kasi mga blind na nasa loob lang ng bahay. Hindi sila umaalis. At ako nun, nag-training ako kasi may mga nakilala ako before. Sa bubbly pa namin, kami nagkakilala. Kami mga sinaunang parang ang tanda ko na Sa bubbly kami nagkakilala. Ang bubbly naman is parang voice message siya. Pwede ka dong mag-vlog. Audio lang siya. At pwede siya sa TM. Before, hindi pa kasi sikat yung Facebook noon. At lalo na, wala pa kaming screen reader or hindi pa nade-develop yung talkback or accessibility yan. At iba't ibang uri ng screen reader, di kagaya ngayon. Nagpapasalamat po kami sa mga IT na mga blind. Sa mga hindi nakakaalam, marami pong mga blind na IT ang course. Kung saan, dinidevelop po nila yung mga gadget or mga apps na pwede namin magamit bilang mga visually impaired. Gaya na po ng accessibility or ng talkback na sinasabi nila. Ang gumawa po nun ay mga IT na mga blind. Kahit po sa ibang bansa po sila, nagmula po yan, I think, America. Salamat po sa mga magagaling nating mga IT na mga blind dyan. Dahil po sa kanila, meron pong nakakasunod at nakakasabay na po kami bilang mga visually impaired. At marami po pong mga apps na pwedeng magamit ng mga blind. Yung cash reader, yung para mabasa yung pera. Yan, karaniwang tanong kasi, paano daw namin nalalaman ng pera? Bukod sa tinatanong namin sa mga nagbigay or sa mga mapagkakatiwalaan, meron din kaming tagabasa ng pera. Yun nga yung apps na cash reader. And then, nung nag-training nga ako, doon na nagsimula. 2016, I am I think 19 years old that time. Sa may Kainta. Doon po kasi yung main office namin sa Vibes Massage. And then, magulo kasi after training, umuwi ako kasi wala pang talagang clinic na sa Clark Airport ako noon dapat naka-assign. Kaso dahil puyatan, hindi ko kaya. Lumipat kami ng Magallanes Station sa may Alphaland. Meron po kaming branch dyan sa may Alphaland. Vibes Alphaland sa may Magallanes Station mismo. Doon po ako, almost 7 months lang. Tapos, 2017 po yun, no? 2018, nag-try po ako sa ibang group. Hindi ko naman po kayo ini-encourage na lumipat ng grupo. Kasi po, dun sa clinic na pinapasukan ko po ngayon is, wala pa pong bakante. Hindi pa po ako makapasok. Pero dito po talaga yung gusto ko kasi nga malapit sa amin. Hindi naman sa malapit, 3 sakay. Pero pwede na rin. At least, hindi na Manila. Tapos, 2 years ako dun sa
General Mall Angeles. And nag-pandemic na. Syempre, stop na naman sa work. Home service. 2020, 2021, and 2022 lang ako nakabalik this August, nung August 2022. At sa biyaya po ng Panginoon is magti 3 years na po ako sa August 8, 2025. At syempre napakarami pong mga pinagdaanan, marami pong mga Pero syempre, andito naman po ang Panginoon na hindi po tayo iniiwanan, lalo na po sa akin. Witness ko po talaga yan. Talagang napatunayan ko po, prove ko na po yan. Sa mga nasasakyan ko nga lang po mga riders, siguro po familiar po kayo sa Maxim. Yung parang joyride. Sa Manila, joyride at saka angkas ang tawag doon. Pero dito sa Pampanga is Maxim. Isang din siya, app. Siyempre alam niyo na kung bakit ko nagagamit o paano ako nakakapag-book ng app. Ang galing naman, di ba? Kasi nga, meron nga screen reader. Guys, meron kaming screen reader na ino-on lang sa settings ng cellphone. Lahat ng cellphone na Android, meron yan. Kahit mga iPhone, sa iPhone naman is voice over. At nakakapag-book ako ng sarili kong Maxim or ng rider. At nung nakakuha ko ng rider ko, na mabait naman siya dahil pinag-pray ko naman siya. Alam ko naman na wala akong magagawa kung wala yung Panginoon eh. By faith, pinag-pray ko siya, Lord, tulungan niyo ako, nawa, bigyan niyo po ako ng driver na mabait. Mabuti ba? Siyempre nakakatakot din yun, di ba? As a blind and babae ako. Siyempre nakakatakot magbiyahe mag-isa. Hindi ko naman kasi kaya ding mag-commute. Yung sakay ng jeep, tatlong sakay, lalakad ka pa, hindi ko kaya yon. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan niya rin ako ng masasakyan. Tuwing Saturday po kasi umuwi ako sa amin sa Porac para po makapag-church ako kinabukasan. At malaking pasasalamat ko po sa boss namin na si Sir Tony kasi pinayagan niya po akong makapag-church. Kasi a lot of massage clinic hindi po pwedeng mag-day off ng Sunday dahil nga po malakas po pag Sunday. Meron po kaming mga almost 60 plus na branches nationwide. Pero sa Mindanao yata wala pa. Bisaya, Bicol, Pampanga, Cavite, Laguna, Manila. Sa Manila po yung pinakamarami. At kung meron po kayong mga kakilala na mga blind na gusto mag-training, it's time na po. Kasi po, hindi po laging nandyan po yung pamilya para po sumuporta sa mga kagaya namin. Kaya, dito sa Pilipinas naman po kasi, hindi po kasi pwedeng, kahit nag-aaral ka pa, hindi ka kinikilala ng government. Kaya nananawagan po ako sa government na nawa ay subukan nyo naman po ng mga visually impaired naman po na may mga pinag-aralan. Kadalasan sa mga visually impaired, nag-music na lang sila kasi mahilig din sila sa music. Nagpa-piano, nagigitara, kumakanta sa mga wedding, yung iba nga nagpapalimos na lang eh. Yung alam niyo yun, yung rolling, yung sa mga palengke, sa mga overpass, dun sila kumakanta. Pero meron naman po mas marangal na trabaho ang binigay ang Panginoon sa atin. Yun na nga po yung massage. At syempre kapag nagmamassage ka na, marami kang nararanasan din. Hindi rin po siya ganun kadali. Actually, kung wala po yung Panginoon, talagang hindi ko po kaya. Hindi ko po nasasabi na, may factor na I'm independent woman, strong independent woman, but hindi ko po kayang gawin yun kung wala po yung Panginoon sa buhay ko, sa puso ko. Lagi ko po na-acknowledge po yung presence niya. Sabi niya nga po sa verse, di ba? For without Him, ye can do nothing. Wala po akong magagawa. Meron na nga po ako ulit na pabook na isang Maxim din eh. Mabait din siya. At kapag wala yung isa,
Tapos yung kuya ko naman minsan nagsusundo sa akin. Akalain niyo po yun, basta, napakarami ko pong kwento. Next time na lang po yung iba. Basta ano ko lang po sa mga visually impaired na gusto pong mag-massage, magtrabaho. Ayan, wala naman po pinipili yun kahit na hindi po kayo nag-aral. Kasi mga blind po, meron po nag-aral talaga at meron namang hindi. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon kahit na hindi ako masyadong nakapag-aral. At least, binigyan niya ako or pinahiram niya ako ng katalinuhan o karunungan na nanggagaling sa Kanya, kaya nagagamit ko po sa pamumuhay ko everyday. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa inyo. To God be the glory. Kung meron po kayong question, libre lang naman po magtanong. At kung meron kayong request na kanta, libre lang naman din pong mag-request. Ayan, shout out kay Mami Said, yung isang vlogger na blind na sikat na. Ayan. Marami na pong mga vlogger na blind ngayon dahil nga accessible na po yung TikTok sa amin at Facebook. Yun lang po. Salamat. To God be the glory.